once na ikaw ay nilagay ng Diyos, isa po sa mga gusto ng Panginoon ay maipagamit natin yung buhay natin sa church. And how is that? Through ministry. Kasi una-una, naniniwala pa ako na hindi ka nilagay ng Panginoon sa church para maging problema sa church. Nilagay tayo ng Diyos sa church para maging katulong sa simbahan. Kaya sa lahat ng ministry na meron tayo, kailangan nating pahalagahan. Kailangan nating bigyan ng attention. Kailangan nating gawin yung best natin because it is not man ang nagtiwala sa atin, kundi ang Diyos ang nagtiwala sa atin. Ano ang sinasabi ko lang? Huwag nyo namang hayaan nagagamit kayo sa trabaho ninyo, nagagamit kayo sa school ninyo, pero hindi kayo kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon. And all be reminded that God, everybody kayang gamitin ng Diyos kasi sabi nga po sa inyo, once na naging member ka ng church, ang Diyos ang magbibigay ng talent, ang Diyos na magbibigay ng ability sa iyo, not for your own selves, but for the glory of God. Kaya magtataka ka bakit magaling kang umawit. Kaya nagtataka ka bakit ka magaling kang magpiano na hindi ka naman dati magaling. Bakit nagtataka ka magaling kang mag-violin. Bakit nagtataka ka magaling kang mag-preach. Magaling kang magturo. Hindi dahil magaling ka, kundi you have to understand, ikaw ang pinagkatiwalaan ng Diyos sa talent na yan para gamitin mo sa gawain ng Panginoon. You have that talent, you have that ability na alam binigay ka ng Diyos, pero saan mo ginagamit? Alam niyo po mga kapatid, kahit gaano kaganda yung isang bagay, kahit gaano kaganda itong pulpit na ito, kahit gaano kaganda itong tumbler na ito, kahit gaano kaganda yung isang bagay, pero kapag hindi ito nagagamit, walang kwenta yung bagay na yan. Kaya po sa matter of how, sino yung hayaan natin nagagamit sa buhay natin? Mundo? O yung Panginoon? Kaya sa lahat, yung pinagkatiwala ng Diyos na abilidad, ipaggamit niyo po yan sa Panginoon bago kunin ng Diyos niya. Spirit to fill